palagay mo, dito ginawa to? Sa tingin mo, dito nila siya itinapon? Dito talaga ito ginawa dahil ganito ang dugo. Sa isang liblib na bahagi ng Pajaro Mesa, dumating ang mga opisyal ng tanggapan ng sheriff ng Bernalillo County sa lugar ng bangkay. Matagal-tagal na rin kami nandito. Sa tingin ko, hindi kuya. Hindi ko masasabi na dito. Hindi aksidente ang pagkamatay niya. Para sa akin parang may gulo tungkol sa baril or basta may away, tanggal ang sapatos niya. Habang lumalabas ang detalye, natuklasan ng investigador na hindi ito karaniwang kaso ng pagpatay. May isang lalaki. Nakataya sila dito, tapos biglang, wow! Ang investigasyon na susunod ay magbubunyag ng isang sabwatan. Mariana, para patas, ibaba mo muna yung mga gamit mo saglit. Tatawagan mo ba ang nanay ko o ano? Pwede mo bang tawagan ng nanay ko o ano? Isang plano para akitin ng binatilyo sa liblib na lugar, barilin siya at iwan siyang mamatay. Kaya namatay yung tao. Oo. Literal na nandun ka kung saan siya pinatay, bro. Ang panit na nangyari. Ang babataan niyo pa. Dito sa Decoder, ito ang nakakakilabot na kwento ng pagpatay kay Jesus Quintana Cota. Anurin ang episodes namin na walang ads sa Spotify kung may subscription ka. Tingnan ang link sa description. Mayalabing Siyam, 2024, New Mexico. Bernalillo County, 911. Ano ang address ng inyong emergency? Dumaan kami at makita nung nanay ko ang isang bangkay. Akala niya may nakita siya, kaya bumalik ako para tingnan. May nakakita ng bangkay na nakahiga sa daang lupa sa Patahita Mesa. Liblib sa labas ng Albuquerque na walang sementadong kalsada, supply ng tubig o kuryente. Ang mga tao nakatira doon ay nakatira sa mga trailer na nakakalat sa kapatagan. Natutunan na nilang maging sapat sa sarili at minsan, mas mabuting wag na lang makialam kapag may masamang nangyayari. Sa tingin mo ba wala ng pag-asa para sa kanila? O sa tingin ko patay na sila? Ipinadala ang mga pulis bandang alas 4:10 ng hapon at dumating makalipas ang 20 minuto. Pwede bang tawagan nyo agad mga pare, kakausapin nyo kayo mamaya. Kailangan ko lang pumunta rito sandali. Pagdating nila, may ilang bagay na agad na naging malinaw. Malinaw na 10-7 ito. Sige, mag-code 4 ka na. Dalhin mo yan sa 100 at 22. Pwede mo bang simulan dito? 3-5 pito kay 1-2-2. Posible ito. Binarin sa mata, mukhang menor de edad. Ang Code 107 ay salitang pulis para sa patay at ang GSW ay nangangahulugang tama ng bala. Ang bangkay ay isang bata at binaril siya sa mata. At sinabi nyo na nagmamaneho lang kayo. Dumaan lang kayo at nakita. Anong oras nangyari? Mga 5 hanggang 10 minuto lang ang nakalipas. Siguro 30 minuto na ang lumipas. 30 minuto na ang lumipas. Sige, ayoko magtagal pa kayo rito para sa investigador. Kung wala kayong nakita, dumaan lang kayo at napansin na may lalaking nakahiga dito. Kaya pumanaw na siya. Oo, matagal na siyang patay. Nahulaan ko based sa kulay ng balat niya. Nagulat ako na may nakita pa kayong tao rito sa itaas. Dahil kapag may tawag kami rito, hanggang doon lang kami umaakyat sa isang bahagi doon. Kasi tuwing umaakyat kami dito, may mga tao laging nagpapaputok ng baril, gumagawa ng kung ano-ano. Siyempre, hindi ako makikipagbarilan sa iba. Sige, pabaya ka lang. Ginagamit mo lang ang baril mo nang walang ingat. Kaya hinihintay namin sila kapag pumunta sila doon at tinitingnan lang namin sila. Pero hindi talaga kami umaakyat sa talampas. Maliban na lang kung talagang kinakailangan. Sa mga emergency lang talaga kami umaakyat dito ng buo. Dumating na ang mga sitwasyong pang-emergency na yon at malalaman na ng mga pulis na ang lugar na ito na malayo at bihirang mapatrol ng mga pulis ay hindi nagkataon lang. Pagdating ng ibang pulis, mas malapitan nilang sinuri ang bangkay. Iniisip ko kung tama ng bala sa mata niya yon. Yan din ang iniisip ko, lalo na dito. Parang yan lang ang butas ng labasan ng bala. Parang galing talaga yan sa butas ng labasan ng bala. Sa tingin ko, ganun. Oo. May nakita ka pa bang ibang basyo? Wala. Ibig sabihin may isa pa. Dalawang susi. Ang naiisip ko lang, kung bakit nandun ang mga yon, kung binaril siya sa likod ng ulo. Sa tingin ko, Hindi ko alam, kasi maliban na lang kung ang mata niya ang labasan ng bala. Pero kung ganon, mas malaki dapat yon sa tingin mo. Napansin ko lang, gaya ng sabi niya, hindi tugma ang mga basyo sa pwesto niya. Parang hindi consistent. Oo, maliban kung nakahiga siya nung ginawa nila. Nasa kabila sila, nakatayo dito, tapos bang! Ginawa pa to ng iba sa gitna ng araw. Wala talaga akong pakialam. Lalo na Sa kung tingin ganito, ko. kalapit sa bahay. Sa tingin ko hindi. Totoo, sa tingin ko rin malamang hindi nangyari yon. Malapit sa akin siguro binugbog siya or may ginawa sila dito. Parang hindi nila kukunin sapatos niya nandun lahat. Hindi talaga nangyayari yun. Yung paraan ng paglabas ng shell, kulay na masyado. Sa palagay ko, 22 na kalibre yon. Mas malaki lang ang butas sa ibang parte. Bahagi ng sana ko.
Siguro kaya may labasan ng bala sa likod ng ulo niya. Oo, medyo malaki. Pero base sa paglabas at pagkalat ng dugo, sigurado akong dito talaga nangyari. Hindi ko iniisip na parang Basta na lang itinapon. Binarin siya sa kotse at itinapon dito. Kung ginawa nila yon, mukhang bagong-bago lang dahil sa maraming dugo. Maraming magkasalungat na ebidensya, kaya di makapagbisisyon ng mga pulis sa tunay na nangyari. Oo, pero ang weird kasi wala tayong nakikitang ibang basyo. Kung may nagpaputok dito, dapat mas marami pa tayong nakita. Chayma. Baka nag-party sila, naglasing nag-away, tapos may biglang nagpaputok ng baril. Sabi ko nga, biglang nagtakbuhan lahat. Ooh. Karaniwan naman talaga, may mga baril sila. Naglilibot lang sila sa kanyang kotse at nagkataong napasali sila sa isang away. Parang sa mga kotse rin, oo. Naalala ko yan. May isang lalaki. Sige, sa madaling salita, kalokohan yan. Hello. Sa init nitong mga nakaraan, di ko alam. Hindi ko sasabing mahigit sa isang araw. Sa tingin mo, ilang taon na siya? Yan ang sinasabi ko. Sandali, sabihin mo yan. Mukha lang talagang makapal sa ilalim ng pagiging mahina. Oo, may buhok naman talaga siya. Yung mga kapatid kong lalaki, wala masyadong balbas o bigote. At sa tingin ko, yung kapatid ko mga 23 na siya. Pero mukha siyang halos ganun ng edad. Pero sa totoo lang, parang 20 lang siya. At wala rin siyang masyadong dumi sa katawan. Kaya rin, sa tingin ko, hindi pa siya tumatagal dito ng higit sa isang araw. Inisip ko mga 2 araw, pero gaya ng sabi mo, pwedeng nangyari talaga ito kahapon o kagabi. Ooh. Dahil lang sa init, putik, pinag-uusapan mo na. Tanungin mo kung may tumawag tungkol sa nawawalang anak nila. Dahil walang medical examiner, di matukoy ang oras ng pagkamatay. Suot niya ay blue jeans, itim na jacket, at puting Nike na sapatos. Ang isa ay natanggal. Wala ring formal na pagkakakilanlan sa katawan niya, maliban sa isang debit card sa pangalan ni Jesus Quintana Cota. Ngayong umaga nagsimula ang Bernalillo County Sheriff's Office ng investigasyon sa pagpatay. Natagpuan ang bangkay ng binatilyo sa Pajarito Mesa. Hinihikayat ng pulisya ang may impormasyon na tumawag sa Bernalillo County Sheriff's Office. Kinabukasan, isang ulat ng nawawalang tao ang isinampa sa pangalan ni Jesus ng kanyang tiyahin. Ang Jesus na ito ay tumutugma sa paglalarawan ng bangkay na natagpuan sa mesa. Nakita siya sa security recordings na umalis ng bahay bandang alas 6 ng gabi noong May 17. Suot ang asul na maong, itim na jacket at puting sapatos. Kinumpirma ng tiyahin na ang bangkay ay si Jesus. 16 na taong gulang, si Jesus at 3 taon nang nakatira sa lola niya matapos mapatay ang ina sa Mexico. Kamakailan tumigil siya sa pag-aaral sa high school para magtrabaho sa mga kainan. Sinusuportahan ng lola at nag-iipon para sa kinabukasan. Pero para may masamang sumusunod sa kanya at nauhuli na siya sa trabaho. Nanakaw ang truck niya, nasangkot siya sa drive-by shooting at isang buwan bago matagpuan ng bangkay niya sa mesa, umuwi siyang may sugat na hindi na ipinaliwanag. Sa pilit ng lola niya, sinabi lang niyang inatake siya sa kalsada. Pero hindi binanggit ang dahilan o kung sino ang gumawa. Noong gabi ng Mayo 17, sinundo si Jesus ng mga kaibigan para pumunta sa McDonald's at pagkatapos ay sa Flying J na gasolinahan. Alauna ng madaling araw, nanatili sa kotse ang mga kaibigan niya at pumasok sa tindahan para bumili ng merienda. Ngunit hindi na siya bumalik. Naggantay ang mga kaibigan niya ng 30 minuto at hinanap siya sa tindahan pero hindi siya nakita, pati sa CCTV. Sa CCTV, lumabas siya ng gasolinahan sa side exit pero di na nakita kung saan siya pumunta. Para siyang biglang naglaho. Wala silang alam kung saan nagpunta si Jesus. Ang alam lang nila ay nakachat niya sa social media si Mariana Gomez, isang 18 taong gulang na babae hindi pa niya nakikita pero gusto niyang makilala. Inamin niya sa mga kaibigan na parang may mali siyang nararamdaman. Sinabi ng kaibigan na huwag ituloy ang pagkikita kung may kutob siya at inisip nilang tapos na ang usapan. Pero baka hindi pa pala. Noong Mayo 25, 8 araw matapos matagpuan ng bangkay ni Jesus, nagkarwash ang kanyang pamilya para makalikom ng pera sa libing niya. Isang dalagang dumating sakay ng puting jeep. Sabi niya, sinundo niya si Jesus noong madaling araw ng Mayo 18 sa Flying J gas station at nag-away sila. Ibinaba niya si Jesus sa trailer park sa Tierra West, 12 milya sa silangan, at hindi na niya ito muling nakita. Kinabahan siya at nalaman ng pamilya na siya si Mariana Gomez Salinas. Ibinigay niya ang kanyang numero na ipinasa sa pulisya. Kinausap siya ng mga investigador bilang saksi at inulit niya ang kwento. Dagdag pa niya, matapos niyang ibaba si Jesus, in-unfriend siya nito sa Facebook at hindi na kinausap. Nag-away sila dahil ayaw niyang pumunta sa buhanginan sa mesa, malapit sa lugar kung saan siya kalaunang natagpo ang patay. Iniisip ng investigador na yun lang ang alam niyang sabihin. Siya rin ang huling nakakita kay Jesus na buhay. Ngunit may natuklasan sila na bumaligtad sa teoryang ito. Sa grid search malapit sa gasolinahan, kung saan huling nakita sa GPS ang cellphone ni Jesus, natagpuan nila ito sa kanal na puno ng lupa at may butas ng bala. Sabi ni Mariana, dinala niya si Jesus sa Tierra West ng maayos.
Posibleng nagsisinungaling siya o mas malala ang kanilang away kaysa sa kwento niya. Pagkalipas ng ilang araw, muli in-interview ng mga detektive si Mariana at naglabas siya ng revelasyon na ikinagulat nila. Alam niya kung sino ang pumatay kay Jesus at nandoon siya, ngunit iginiit niyang wala siyang kasalanan. Natatakot si Mariana. Pinanggalanan niya sina Dominic Marquez, 17, at Daniel Medrano, 18, na pumatay kay Jesus. 2 kabataan silang pumilit sa kanya na dalhin si Jesus sa disyerto. Ayon sa kanya, pinatay nila si Jesus dahil sa kamakailang away. Tila ito na ang kailangan ng mga detektive para mabuksan ang kaso. Ngunit hindi nila alam, may mas malalim pang kwento rito. Noong Hunyo 27, dumating sila sa New Mexico Tires, kung saan nagtatrabaho sina Dominic at Daniel. Nandito kami para kina Dominic at Daniel. Oo, may mga warrant sila para sa kanilang pag-aresto, kaya nandito kami. Sige. In-interview sila ng mga pulis sa istasyon. Kamusta? Dominic, tama? Sige, ang pangalan ko ay Cameron. Isa akong detective sa opisina ng sheriff, okay? Oo pare, sabi ko nga, Cameron ang pangalan ko. Nagtatrabaho ako sa opisina ng sheriff. Kaya sigurado akong marami kang tanong tungkol sa nangyayari. Naiintindihan ko yan. Kayong team, di ba? Oh. Dahil menor de edad si Dominic, hinintay ng mga detektive na dumating ang kanyang mga magulang bago siya kausapin. Pagdating nila, humiling sila ng abogado. Hindi kita tinatanong tungkol sa kaso. Gusto ko lang siguraduhin na alam mo ang mga kaso laban sa'yo. Ang warrant ay para sa first-degree murder, isang first-degree capital offense na habang buhay ang kulong. Okay? Meron kang conspiracy, o sige, babasahin ko na lang ang listahan. Meron kang first-degree murder, kidnapping, robbery, conspiracy, at tampering with evidence. So, yan ang mga kaso laban sa'yo. So, namatay ba ang tao? Oo. Kaya napakabigat ng mga kaso mo. Napakabigat ng mga kaso. Iniwan siya kasama ang abogado at nanay para mag-isip. Pero si Daniel ay nasa legal na edad, kaya pwede siyang ma-interview kahit wala ang magulang. Ang sasabihin niya ay magpapawalang bisa sa pananahimik ni Dominic. Kaya gusto kitang kausapin na yun ng konti tungkol dito. Alam mo na, at sigurado kung katulad ka rin ng ibang tao. Baka medyo malabo na rin sa'yo ang mga petsa. Pero gusto kitang kausapin tungkol sa ika-1 ng Abril. April Fool's Day. Nagbinaril ang kotse ko. Sabi ni Daniel, naibenta niya kay Jesus na tinatawag niyang Gero ang mga speaker para sa truck. Tapos, makalipas ang ilang araw, nanakaw ang truck niya. At pumunta siya at ako ang sinisi niya. Alam mo ba kung bakit ikaw ang sinisi niya? Sige. Nagkita sila para ayusin ang alitan sa trabaho ni Daniel, pero nauwi sa gulo. Lumabas siya at sinabi, sigurado akong wala na yon. Ako at ang kaibigan ko na parang kapatid ko na rin. Umatras lang kami. Tapos, niluglo ko lahat ng bagay at sabi niya sa kanila, kaibigan ko, lahat kayo paparilin ko, ilipat mo ang sapatos ko sa ulo. At sino ang kaibigan mo? Sige. Dominic? Tama ko yan. Tila, binaril ni Jesus ang puting Chrysler ni Daniel habang nandoon sina Daniel at Dominic. Saan tumama sa kotse mo? Sa ilaw sa harap. Salamin sa harap. Ang dashboard ko. Ang likuraw pinto at bintana ko. Ito ang pamamaril mula sa sasakyan na binanggit ng pamilya niya. Batay sa ulat ng pulisya noong Abril 1, si Jesus ang pangunahing suspect. Nang halugugin ng pulis ang Chrysler, may nakita silang shell casing at 2 bala. Oh, wala nun. Ibig kong sabihin, hindi na kami nag-usap o kahit ano. Kaya ngayon, gusto ko sana lumaktaw ng kaunti papunta sa bandang Mayo. Sige, Mayo 17 para maging eksakto. Ayos ba? Gusto ko sanang malaman ang tungkol sa relasyon ninyo ni Dominic. Sabi mo magkapatid kayo. Ganun ba talaga kayo magtawagan? Oo, Hindi pala kayo magkadugo. At sinasabi mo na, magkaibigan mabuti. Kaya gano'n na kayo katagal magkakilala? Mga gano'n na kayo katagal magkakilala? Matagal na. Ano ba ang ibig sabihin ng matagal? Iba-iba kasi yan sa bawat tao. Mga 3 o 4 na taon. Sige. So, kayo ba ay magkaibigan na madalas magkita o lumalabas kapag may oras? Kung saan kami nakikita. Kaya kung saan namin kailangan lumabas pagkatapos ng trabaho. Sige, kaya nagkakasama kayo at mga Oo, ganung pupunta bagay ako na sa yan. bahay na to. Sige. Gusto kitang kausapin tungkol sa inyo ni Dominic at Mariana. Sige, kilala mo ba si Mariana? Oo. At ano naman Ang yun? trabaho Ano ko yung din. mga Marios na kilala mo? Ang girlfriend ko si Mariana. Kilala mo ba siya? Tama, may Mariana ka. Hindi ko maalala apelido ng girlfriend mo. Ano apelido mo? Brazil. Sige. Ano pa yung isa? Hindi Ang ko alam ouch, kung paano general gamitin. ng YG. Yung isa, nandyan ako sa kanya. Yun ba ex ni Dominic? Oo. Sige. At alam mo ba kung kailan sila naghiwalay? Matagal-tagal na rin. Talaga? Alam mo ba? Ang tagal na. Parang wow. Ano yun? Mga buwan.
Sige, alam mo ba kung bakit sila naghiwalay? Hindi ko... Hello? Hindi. Sa ngayon, tugma ang kwento, pero may paparating pa. Anong tingin mo kay Mariana? Hindi ko naman talaga siya ganun kilala. Talaga? Oo, alam mo yun, kapag pupunta kami sa kanya, at kapag pupunta ako sa bahay niya, nandun siya. Parang hindi naman ako ang tatay niya, alam mo yun? Alis na lang ako. O ayaw mo namang maging parang pangatlong gulo? Sigurado. Siya yun sa panahong nandun siya, pero sasabihin ko sa iyo. Sige. Pero kung ganun, nasa tama na sana ako ngayon. Sige, at dahil hindi mo naman ginagawa, kaya dahil hindi mo siya tinext or kahit ano, may numero ka ba niya or kahit ano? Hindi, wala akong numero. Sige, konektado ba kayo sa kahit anong social media tulad ng Instagram or Snapchat? Facebook? Sa Facebook, nakachat mo na ba siya kahit minsan? Hindi, sa tingin ko hindi. Binalikan ng detective kasama si Daniel ang gabi ng Mayo 17. Ayon sa kanya, kasama niya ang nobya at si Dominic dahil graduation ni Dominic. Oo, sa dulo ng gabi at kinaumagahan, nagbihis ako at sabay kaming umalis nang dumating siya para sunduin ako. Sige. Ganito kasi yun. Sige. Kailangan mo itong pag-isipan. Sige Daniel, hindi ko iniisip na masama akong bata. Okay? Wala akong sama ng loob sa'yo. Hindi kita kilala. Ngayon, ko lang talaga kita nakilala sa buong buhay ko. Okay? Pero ngayon, ang pagkakataon mo para maging tapat tungkol sa nangyari. Okay, alam ko hindi mo ginawa yun dahil tiningnan ko ang mga record ng tawag mo sa telepono. Oo, sige. Ni GPS ako ng lokasyon mo, kaya alam kong nagsisinungaling ka. Sige, kaya sabihin mo sa akin ang ginawa mo nung gabi yon. Sige, ang pagkakasambot mo kina Dominic at Mariana Gomez, pati na rin kayong dalawa ni Dominic. Alam mo ang tinutukoy ko. Nakikita ko sa mata mo, hindi ka patapos. Okay? Ni ako, hindi patapos. Kaya gusto kong malaman ang ginawa mo. Anong partisipasyon mo doon? Bilang adulto, si Daniel ay haharap sa mga kasong pangadulto at sa buong kaparusaang pangadulto, kabilang ang posibleng habambuhay na kulong. Dahil dito, natakot siya at nagsalita na. Kaya kailangan ko malaman kung saan kayo nakita ni Dominic para makipagkita kay Mariana. Dahil hulaan mo kung ano. Sasabihin ko sa'yo. McDonald's. Sige. At aling McDonald's. Hindi ko alam kung anong isinulat ko. Hindi ko alam ang kalsada. Sige. Kaya bakit sila magkikita? Oo, maging tapat ka. Tanging katapatan ang makakatulong sa iyong pag-alis dito balang araw. Oo nga, sa kung saan man sa ating bayan. At walang anuman. Anong ibig sabihin ng Unalive? Kamusta? Sige. At ayos lang sa'yo yun? Oo. Nandun ka pare, ibig ko sabihin, Oo, nasa likod ka. pa rin nagsasabi. Parang ginawa mo ba? Sinabi mo ba sa iba? Parang hindi mo dapat gawin yon? Hindi ko alam pare. Hindi ko alam. Hindi. Bakit gusto ni Dominic suriin niya? Hindi ko alam. Pero ginawa niya. Siguro pag-iiganti para sa akin. Sige. Kaya nakaupo kayo sa parking lot. Madilim na, nag-uusap kayo. Pinapatext niyo si Mariana. Hindi, ibig kong sabihin, kayong tatlo ang nagpapatext kay Mariana para mag-text kay Gwen. Sige, anong plano? Para lang pumunta siya at makipagkita. Tandaan mo. Para siya makipagkita? Sige. At bakit mo pinapagawa kay Mariana yon? Yuwan ko lang talaga. Alam mo naman, di ba? Nakakala ko. Maganda siyang babae. Kaya nung sinasabi ko, nung kausap ko siya, sabi ko, extra siya. Parang ano to, ano? You like, or what do you think? Or is just like... Okay, kasi maganda siya, di ba? Tama lang doon sabihin yan. Ginamit si Mariana bilang parang honey trap para maakit si Jesus at gumana ito. Kinuha nila siya malapit sa gasolinahan bandang 1:00 ng madaling araw. Sina Daniel, Dominic at Mariana. Kwento mo sa akin yung tungkol sa lalaking hawak mo. Yung tungkol lang sa Amerikano. So, ikaw yung may hawak nung AR-15. Oh, sino ang may hawak ng pistol? Sige. Dominic? Sige. Iyan ba ang AR mo? Hindi. Sino yan? Ako ito. Hindi ko alam. Ako pa Yung isa pa ay ang nandito kapatid. ako sa tabi nito. Sino ang bumili nito? Ito, parang ganito. Kasi ako, hindi naman. Ikaw ang bumili nito. Hindi ko pinili yun. Sige. Hindi ko alam. Sino yan? Oh, siya dito ko. Kaya hiniram mo ang AR sa tatay mo. Sumama ba siya sa'yo? Oo. Sige. Kwento mo nga sa akin tungkol dyan. Alam ko na, 1, 2, 3. So bago pa, ibig sabihin, 5 na pala yun. Kumusta sa mga tao sa truck? Sino ang kumuha ng telepono ni Gwen? Hindi ko nakuha yun. Di mo kinuha. Sino ang bumaril? Sige, okay. Ikaw ba ang bumaril? Hindi. Bumaril ka ba doon sa itaas kahit minsan? Hindi. Hindi ba? Sigurado ka ba? Wala akong maalala. Siguro aksidente, pero di ko matandaan. Sige, anong ibig mong sabihin na aksidente? Gusto kong patulugin ang mga kaibigan ko.
pero wala akong maalala. Sige, kasi mahalaga talaga ito. Kasi, alam mo, may ebidensya kami, di ba? Nandito ka. Kaya malino na alam ko ang sinasabi ko. Kaya, ikaw bang bumaril doon? Oo. Sige, kwento mo nga. Anong nangyari? Sabi lang niya, alam mo na, peke, kaya binaril ko na lang. Pero sabi niya, peke yon. Ano ginawa mo? Anong ginawa mo? Sige, At saan mo ito pinatutok? Papunta sa... storyline siya. Yung ugat lang. Oo. Sige. Hindi naniwala si Jesus na totoo ang baril at di niya naiintindihan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Kaya sinubukan ni Daniel na ipakita yon sa kanya. Sige, bakit mo sinundo ang tatay mo? Dahil gusto lang talaga niyang ituloy at gawin yun. Gusto ba talaga ng tatay mo gawin yon? Oo. Bakit? Hindi ko alam, siya nagbigay niya. Hiniling mo ba sa kanya na gawin yon? Hindi. Hindi ko sinabi sa kanya, alam na niya. Paano niya nalaman na na nandun ka ng gawin yon? Bakit mo siya tatawagan kung ayaw mo namang gawin ang ganitong bagay? Hindi ko alam paano gagawin ito. Hindi ko alam. Ayos lang ba na ikaw ang taong gumawa nun? Kapag sinundo mo si tatay, sabihin mo kung saan nakaupo bawat isa sa kotse. Nasa likod ako. Nasa likodan ako. Nasa likod ako. Nasa likod ako. Nasa likod ako. Si Mariana ay nasa truck. Sige. Sa Dodge Ram na sinasakyan niya. Sige. Kaya sabihin mo sa akin kung ano nangyari sa kotse. Pagkatapos mo siyang sunduin, saan kayo napunta? Sige. Sige, at bakit kayo pumunta doon? Hindi ko alam. Doon ko lang talaga gustong pumunta. Sige, siya talagang tatay mo. Totoo bang siya mama mo? Sinisisi ni Daniel lahat sa tatay niya. Kasi alam ko medyo binugbog ninyo siya. Siya ang tatay ko. Sige. Dahil lahat kami kinuha ang baril. Anong ibig mong sabihin? Siguro hindi ko alam. Alam ko lahat kami kinuha ang baril. At pumunta kami sa Putaminan Away. Sige, sabi mong baril. Anong klase? Yung AR. Yung AR. Sige, paano niya nakuha ang baril? Siguro kinuha niya yun sa tatay ko. Nandun ka naman. Kaya ibig sabihin, nakita mo dapat yun. Kinuha niya yun sa tatay ko. At paano? Hindi ko alam. Basta sinabi ko lang sa kanya na kukunin natin to at mag-uusap tayo. Sige, tapos ano nangyari? Sumama lang ako. Tinanong ko siya kung pwede gamitin ang baril. Nakuha ng tatay mo ang baril. Tapos, anong sumunod? Tapos kinuha ulit namin lahat. At pagkatapos, kinuha ulit namin lahat at ipinalit namin. Tapos bumalik kami sa likod at nagsimula kami mag-away. Ako nag-uusap kami, bigla namin narinig ang putok ng baril. Sige. Sino ang gumaril sa kanya? Oo. Sige. Anong topic ang napag-usapan ninyo? Parang pagkatapos mo niyari yun? Nag-usap lang kami tungkol sa graduation. Pagkatapos mong makitang pinatayan isang tao? Hindi naman ako. Alam mo naman ang nangyari. Oo, sige. Parang nandun ka mismo sa lugar kung saan siya pinatay ito. Oo, narinig kong binaril siya. Sige. Pero kapag nakarinig ka ng putok ng baril at pagkatapos sigurado kung nakita mo siya, hindi mo siya nakita. Bro. Bakit hindi mo siya nakita, Daniel? Oo, hindi naman ako dapat nandoon. Mahirap paniwalaan ang kwento niya. Hindi, sinusubukan ko lang maintindihan kung saan ka nagagaling. Kasi kapag nakarinig ako ng putok ng baril, di ba, ang natural na reaksyon ay tingnan ko saan galing yung putok. Normal lang yun na physiological na tugol. Parang kapag nakarinig ka ng putok ng baril, titingin ka talaga. Okay. Kaya hindi mo nakita. Parang ikaw, alam mo yan, kapag nakarinig ka ng putok, kung pulis ka, pupunta ka doon. Oo, syempre. Pero ako lang. Kaya hindi ka talaga tumingin. Isang bagay. Ayon kay Daniel, sumakay silang guli sa truck at umalis. Iniwang lapain ng langaw at hayop ang katawan ni Jesus. Tungkol naman sa kanyang ama na sinasabi niyang nasa sentro ng karumal-dumal na pagpatay, ayon kay Daniel, hindi niya alam tirahan ng ama niya. May impormasyon na ang mga investigador mula kay Daniel, kaya si Mariana naman ang kakausapin nila. Si Mariana lang ang maaring makapagbigay linaw tungkol sa misteryosong ika-4 na kasabwat na si ama ni Daniel. Bandang 1:00 ng hapon ng araw ding yon, pinuntahan siya ng mga pulis sa trabaho niya. Mariana, pakisap ilapag mo muna sandali ang hawak mo. Pakilapag mo na rin ang bag mo. Huwag kang lilingon. Pwede ka ba? Ako na bahala dito. Huwag kang lilingon. Salamat sa pakikipagtulungan sa amin. Ililipat ko na sila. Okay, usap. Maluluwang talaga ito sa'yo, okay? Kaya huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan at huwag mong subukang tanggalin. Ayos? Pwede ko bang tawagan ng nanay ko or ano? Dahil naging maayos ka naman sa amin at sa lahat ng bagay, tatawagan ko sila. At kung makakapunta ang nanay mo para kunin ka, pwede siya. May masasakyan ba siya papunta dito? Dapat meron pati gamit ko. Kukunin namin, yung bag mo at lahat ng gamit mo. Sige, tapakan mo yan, ha? May makakatulong ba sa akin pakiusap? Natatakot ako. Pakiusap. Sa kotse, tuloy ang reklamo niya. Bakit kailangan ninyo mag-picture? Kukunan kita ng litrato ngayon.
Sinusubaybayan lang namin ang lahat. Hindi na namin sinusubaybayan ang lahat ng dumarating sa maliit naming unit. Okay? Yan ang pinagkaiba. Ngayon, under arrest na siya, hindi tulad ng dalawang naunang interview. Sabi ni Daniel, mas malaki ang papel niya sa pagkamatay ni Jesus kaysa pagiging basta tagapanood lang. Meron ka bang kahit ano sa bulsa mo na pwedeng kunin dito? Wala kang bulsa, pare. Nakuha nila lahat. Siguraduhin mo lang na wala kang dala sa baywang mo. Sige, ayos. Tatanggalin ko ng poses mo, sandali lang. Kamusta, Mariana? Nagulat ka bang Yakit mo makita lahat ng ulit ako? gamit. Hindi naman talaga. Ipinaliwanag ng detective na ipapakita niya sa kanya ang isang hanay ng mga larawan. Sinusubukan nilang kilalanin ng tatay ni Daniel. Kaya mga lumang larawan lang ang ipapakita. At huwag mong isipin na kailangan mong pumili. Kung makita mo ang tao, maganda. Kung maalala mo ang tao, maganda rin. Kung hindi, ayos lang. Huwag mong pilitin ang sarili mong pumili ng kahit sino. Iba lang silang mga tao. Sa pagkakataon ito, nagsasalita rin sila. Kaya, alam mo, sinusubukan lang namin malaman kung sino ang ibang tao ito. Sige. Pwede ba kayong pumunta kina Dominic at Daniel na yon? Iniwan muna siya kasama ang mga litrato. Sinuri nila ang gamit at kasaysayan ng telepono niya. Binura niya ang mahigit 1,500 mensahe. Pagbalik ng investigador, Kaya malinaw na sinabi na nila sa'yo. Sinabi ba nila sa'yo kung ano ang nangyayari at bakit ka nila dinala dito? Sige. Ikaw ay inaaresto. Sige. May warrant ka para sa first-degree murder, kidnapping, robbery, sabotan, at pakikialam sa ebidensya. Sige, sandali. Pwede mo bang ipaliwanag yan sa akin? Siyempre, kaya first-degree murder dahil ito ay pinagplanuhan. Pinag-usapan niyo ito at iba pa. Alam kong di ka ang bumaril, pero aktibo kang nakisali. Nakausap ko na ang iba at ikinuwento nila ang nangyari. Halos pareho sa sinabi mo. Maliban sa ilang bagay, gusto ko sanang pag-usapan natin. Pinag-uusapan ninyong kunin at hatiin sa 3 ang pera habang nagtatawanan kayo. Pero hindi rin ako pumayag dun. Alam ko, pero napag-usapan niyo na yan. Alam mo na. Binito na talaga na yun. Sige, gusto kitang kausapin tungkol dun sa lalaking sumakay sa kotse mo. Sino yun? Sino yung lalaki? Dominic Daniel. Yan ang sinabi niya sa akin. Yun ang sabi nila sa'yo. Naalala mo ba itsura niya? Parang siya, mukhang Meksikano. Sa tingin ko may bigote siya. Mukha siyang mas matanda, siguro mga nasa 40 o 50. May kaunting uban siya at siguro medyo maliit ang mga mata niya. tiyo ni Daniel o tatay ni Daniel. Merong hindi nagtutugma at hindi siya pinili ni Mariana sa photo lineup. Wala na siyang ibang maisasagot. Alam mo, ako kasi, bata ka pa. Lahat kayo, bata pa. At ang paggawa ng ganitong bagay ay talagang kabaliwan. Kung sa kahit anong dahilan, kung sakaling hindi ka makulong habang buhay, sana matuto ka dito. Ang sabi mo lang sa akin, kaya mo ito ginawa, ay dahil hindi ka nila binakausap. Na parang sulit ang lahat ng ito para lang sa atensyon ng isang lalaki. Nakakalungkot, isang trahedya ito sa lahat ng aspeto. Ang babataan niyo pa at kinakaharap niyo ang ilan sa pinakamabibigat na kasong kriminal na maaring isampa laban sa inyo. At ang pinakamalalang antas na maaring ipatao sa isang mataas na kaso. Kaya. Lahat kami ay kinasuhan yan. Oo, kinasuhan na kami. Hindi maganda ang tugon ni Mariana. Hindi ko alam kung may magagawa pa ba ako kahit paano. Parang hindi ko alam. Madalas akong kabahan kaya hindi ko rin alam ang gagawin ko doon. So, ibig ko sabihin, meron naman silang, alam mo na, may servisyo medical sila. Ibig sabihin, may mga doktor at nurse sila. Kaya sigurado akong pwede ka mag-request. Ibig ko sabihin, hindi naman ito masaya. Hindi ito masayang lugar. Binigyan kita ng pinakamaraming oras na kaya ko. Hindi kita inaresto nung gabi, gaya ng sabi ko. Pwede ko sanang gawin, pero hindi ko ginawa. May iba ka bang kailangan sa akin? Sige, good luck. Alam mo, ibig ko sabihin, makikita mo ulit ako at saka, alam mo na, nandito tayo sa korte at kung ano-ano pa. Pero sana, maging maayos ang lahat para sa'yo. Si Mariana ay umiiyak at tila nagsisisi na ngayon. Pero iba ang ugali niya sa mga text message niya kay Dominic noong araw ng pagpatay. Noong alas 4:18 na sinabi niya gagawin natin na yon. Gusto niya ngayon pero sabi ko linggo, kaya gusto niya mamayang gabi. Ang siya ay si Jesus at tungkol ito sa pagpatay sa kanya. Noong alas 4:41, tinanong niya, paano kung hindi gumana ang plano? Sagot ni Dominic, gagana yan
Kung hindi, nag-date lang kayo. Tiyakin mo lang na wala siyang baril. Pinapalakas nila ang loob ng isa't isa. Si Mariana ang nagtakda ng petsa at oras. At tiniyak ni Dominic na ayon sa plano ang lahat. Alas 4 ng umaga, Nag-text siya tungkol sa pagpatay. Sabi ni Dominic, manatiling kalmado at panindigan ng kwento kung dumating ang pulis. Isang oras matapos noon, nag-text siya sa numero ni Jesus na nagsasabing, "Hey, ya estoy en casa. Hey, nasa bahay na ako." doon niya raw. Tuloy-tuloy siya nagte-text at nagme-message sa Facebook. Nagtatanong kung na-block siya. Alam niyang patay na si Jesus at kasangkot siya. Sinisikap niyang pagtakpan ng kanyang ginawa sa pamamagitan ng paglalatag ng wad, na bakas at pinagplanuhan ng pagpatay kay Jesus. Sinubukan niyang itago na nagpapakita ng pagkakasala. Pero hindi si Mariana ang gumaril. Sa ulat, ama ni Daniel ang gumaril at hindi pa rin nauhuli. Umamin sina Daniel at Dominic sa first-degree murder, sabwatan, armadong pagnanakaw, at aggravated assault. Sa pagdinig ng hatol, binigyan din ng estado na ang pag-atake ay planadong-planado at walang awa. Dominic at Mariana? Sila ang namumuna. Sabihin mo sa akin ang sinabi niya. Dahil ikaw, Mariana, ang kausap ni Jesus. Patuloy mo siyang landiin, panatiliin mo siyang interesado. Ayaw nating mawalan siya ng interes. Hinatulan ng mahigit 20 taon sa kulungan ng bawat isa sa kanila. Si Mariana naman ay napawalang sala sa kasong pagpatay matapos dalhin sa korte ang kanyang kaso. Dahil iginiit ng kanyang abogado na ang lalaki ang may ideya ng pagpatay at napilitan lang siyang sumama. Nahatulan siya sa kidnapping at pakikialam sa ebidensya. Isang babae mula sa Albuquerque na napatunay ang nagkasala dahil sa papel niya sa pagkamatay ng 16 na taong gulang na lalaki ay makukulong ng halos 2 dekada. Hinatulan siya ng 19 at kalahating taon sa kulungan. Kulang lang ng ilang taon sa sentensya ng mga kasabot niya. Ipinapakita nito ang bigat ng kanyang ginawa. Hindi man siyang bumaril, naniniwala ang hukom na dapat niyang pagbayaran ng papel niya sa pagkamatay ni Jesus. Sa pagdinig, binasa ng taga-usig ang pahayag ng pamilya ng biktima tungkol sa epekto ng krimen mula sa pamilya ni Jesus. Si Jesus ay matalino, mabait at mapagmahal na binata na may magandang kinabukasan. Hindi lang siya apo, kundi refleksyon ng kanyang ina, ang aking anak na babae na pumanaw 3 taon ang nakalipas. Nung magsisimula pa lang ako makabangon mula sa pagkawala ng aking anak na babae, dumating na naman ang isa pang trahedya nang mawala ang aking apo na si Jesus. Inakusahan si Jesus na namaril sa Chrysler ni Daniel, pero walang nasaktan. Dapat tinayaan nilang gumana ang hustisya, pero gusto nilang silang magdesisyon at kumita pa rito. Ginamit nila si Mariana para akitin siya sa disyerto. Saka siya walang awang binaril. Ano sa tingin mo sa kwentong ito? Mas kontrolado ba ni Mariana ang sitwasyon kaysa sa sinasabi niya? May kaapat ba talagang tao nung gabing yon? O niriligtas lang ni Daniel ang sarili niya? I-share ang opinion nyo sa comments. Ingat, manatiling updated sa aming channel at magkita tayo muli sa The Decoder.